Okay, magandang gabi po para sa ating lahat. At saan man po kayo naroroon, nais po natin maging papapala sa bawat isa, makapagbahagi ng salita ng Diyos at makapulot tayo ng words of encouragement upang maging matibay po ang ating pananampalataya sa pagharap ng mga iba-ibang suliranin or trial sa ating pong buhay. Okay? Tayo muna po manalangin. Dakilang Ama, Diyos namin banal, salamat po sa pagkakataong ito na makakapag-aral muli kami ng inyong salita. Bless niyo po ang lahat ng nakikinig, sama sila naroroon. At muli kayo po ang magbigay ng pangunawa sa amin, talino, upang makuha namin, Panginoon, ang gusto niyang iparating sa gabing ito. Patawad, Ama, sa kasalanan. Thank you dahil napakalawak, napakaraming prinsipyo at words of encouragement from your word na kung saan ay ito po ang magpapalakas sa amin pong pananampalataya for you, sa inyo at sa amin, para sa aming pamilya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa very familiar passage in the Bible, Titus chapter 2 verse number 11 po muna hanggang 15, sabi ng Biblia. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Napakaganda. So the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope, yan pong pamagat natin, and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. These things He speak and exhort, and rebuke with all authority. Let no man despise thee, sabi po ng Biblia. Alright, so looking for that blessed hope, ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, at upang sa ganon ay kunin tayong kanyang mga saints sa lupang ito at dadalhin sa lugar na far better, sabi ni Apostol Pablo, than living in this world. So while waiting for His coming, mga kapatid, ay dapat maunawaan din po natin na mayroon pa tayong dapat gawin na ipinapagawa ng Diyos. Sa katunayan po, yan ang dahilan kung bakit po buhay pa po tayo ngayon. Hindi para magpayaman, hindi para makabili ng bahay, makapagpatayo ng malaking bahay, hindi para makabili ng kung anuman, kundi ang layunin talaga kung bakit buhay pa tayo ngayon, mga kapatid, ay mayroong papagawa ang Diyos sa atin. Tandaan niyo po, hindi po atin ang buhay na ito. We are just an steward of this life. Kung ang Diyos ang lumikha sa atin, though naagaw tayo ng dyablo, pero rinestor back tayo ng Panginoon, na niligtas po tayo, at meron po tayong gagawin for His glory and honor alone. Sabi ko nga, hindi para magpayaman, kundi para i-accomplish yung gusto ng Panginoon para po sa atin. And sabi nga dito sa verse 11, for but the grace of God bringeth unto salvation that appeared to all men. So alam niyo po, nag-appeared po ito sa lahat ng tao hanggang sa kamatayan. 'Di ba? Makikita nila ang kaligtasan na biyaya ng Panginoon appeared unto all men. So, kaya nga po salamat sa Panginoon, noong nag-appear po sa atin ito, may nagbahagi po sa atin ng kaligtasan na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at pananampalataya kay Kristo Jesus, tayo po ay nanampalataya. Kaya nga po, because of that, ay naligtas po tayo, di ba? Hindi dahil pumabait tayo, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi dahil nagsisimba tayo, kundi dahil sa grace of God, sabi dito, that bringeth unto salvation, verse 11, Titus chapter 2. Hindi po dahil sa mabuti tayo, sapagkat sabi ng Biblia, ang kabutihan natin is just a filthy rags before the Lord. So salvation is the grace of God, sabi dito, verse 11. Alright? For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Ngayon, naligtas na po tayo sa impyerno, tiyak po tayo sa langit. Alright? Yun po ang kaligtasan na tinatawag past tense. Alright? Kaya nga nakakatiyak tayo ng langit. And because of that, verse 12, teaching us that denying ungodliness
worldly lust, we should live soberly. Sabi ng Bible, tayo na ay mamumuhay na yung soberly po dito, yung nakamatsyag tayo sa lahat ng atake ng dyablo, lahat ng sistema ng dyablo, sistema ng mundo, ay we live soberly. Mamatsyag po tayo, oo. Hindi, kaya nga sabi niya dito denying ungodliness. Lahat ng godliness, ungodliness, oo. Dinideny na natin yan. Worldly lust. Kaya alam nyo po, sa mga kabataan natin, sa ating mga churches, marami pong napapahamak, nabubuntis ng hindi oras, yung nakapag-aral, at nagtitigil sa pag-aaral dahil nag-aalaga ng baby, and saka naman papasok sa pag-aaral ulit after 1 or 2 years. Ngayon, paano pa yon? Yung iba hindi na nakakabalik ng eskwelahan. Alam nyo bakit? Because of just worldly lust. So, sabi nga ng isang pastor ay don't give up, or sabi niya, don't exchange what you want for a moment that will affect the rest of your life. Oo, yung wag mong piliin yung gusto mo pansamantalang luho ng laman na maapektuhan naman ang ang buhay mo, di ba? Don't exchange what you want for a moment that will affect your future, the whole life. So, sabi dito, denying ungodliness, worldly lust. Alam niyo yung lust dito, strong desire. Hindi lang po sa droga or sa laman, sa opposite sex ang lust. Kahit sa droga, sigarilyo, alak, marijuana, at ano pa yan, kahit yung ML, lust din po yan Kaya yung mga kabataan dyan na nakapokus sila. Oo, dyan naubos ang pera nila, dyan naubos ang time nila, dyan naubos ang lahat sa kanila. Oo. And hindi makapagtrabaho sa bahay, hindi makatulong sa bahay, hindi nag-assignment, nag-review, hindi nag-advance reading kasi andyan yung focus nila Last din po yan, kapatid. Worldly last. Bakit? Gawa ng mundo yan Oo, dapat makita natin kung gawa ng mundo yan, hindi tayo dapat nandyan. Kahit masaya pa tayo dyan. At tandaan nyo po, sabi nga ng isang pastor, hindi tayo namumuhay para tayo ay mapasaya, kundi para mapasaya ang Diyos. Hindi po tayo namumuhay para pasayahin ang sarili natin. Hindi para pasayahin ang sino mang tao, kundi unang-una sa lahat, pasayahin ang Diyos. Okay? Kaya nga, worldly lust, masaya ka. Alright? Nag-enjoy ka dyan. Sa laro, dyan, get together ninyo ng barkada, nag-iinuman, nag-video okay, kung ano man. Yan pa rin ay worldly lust Kaya nga, bilang isang ligtas, we should deny ungodliness, worldly lust, but we should live soberly, mapagmatsyag, righteously, katuwid, matuwid, matuwid, and godly. Alright? May Diyos tayo. Okay? Namumuhay tayo according sa gusto ng Diyos. Kabataan, maging masipag, maging honest, maging mapanalanginin, maging soul winner, at maglingkod sa Diyos. Laging nagsisimba Sunday morning, Sunday night, Thursday night, prayer meeting, di ba? Sabi niya, we should live soberly, mapagbatsyag sa anumang atake ng dyablo, at righteously, godly, in this present world. Maliwanag po yan Alam niyo po, sabi nga ng pastor kanina yung naririnig ko kaninang preaching ay hindi naman mahirap sumunod sa Panginoon kung gusto mo talaga nakafocus ka sa pagsunod. Hindi naman mahirap mag full time, sabi niya nga kung talagang sumusunod, desidido ka, yun talaga ang nasa isip mo. Kaya po nahirap maglingkod sa Diyos, kaya po nahihirapan tayong gampanan ang gusto ng Panginoon kasi napakarami nating inalalagay sa isip natin na hindi naman gusto ng Panginoon, kundi sistema ng mundo. Kung ano-ano napapanood, ML, bisyo, mga drama, kung ano-ano pang napapanood. Kaya pinakamaganda po, kapatid, ay sabi dito, live soberly, righteously, godly, in this present world, denying ungodliness and worldly lust. Bilang isang
ligtas po dito sa verse number 11. And because of that, pag tayo po ay namumuhay sa ganon, soberly, righteously, godly, in this present world, ito ngayon ang kasunod, verse 13, looking for that blessed hope. So, ang tingin lang po natin, yung blessed hope. Nakafocus tayo sa blessed hope. Ano yung blessed hope? Glorious appearing of the great God, sabi ng Bible, and our Savior Jesus Christ. Nakafocus tayo doon sa pagbabalik ng Panginoon. Kung nakafocus po kasi tayo sa pagbabalik ng Panginoon, para hindi po tayong mahiyang humarap sa Kanya or makimit sa Kanya, ginagawa natin talaga yung gusto niya eh. Kasi nga, ang inaasahan natin, babalik ang Panginoon eh. Dapat mapagandaan ko ang pagbabalik niya. So, nakafocus tayo sa blessed hope. Because of that, wala tayong ibang iniisip kundi yung gusto ng Panginoon para sa atin. Alright? Looking for that blessed hope. And the glorious appearing of the great God. Oh, sino ba tong great God na ito and our Savior Jesus Christ? Si Kristo. Great God sabi niya. Kaya nga naniniwala tayo, si Kristo ay Diyos. Hindi lang po tao. Meron bang taong nabuhay? Meron bang taong gumawa ng miracle? Meron bang tao lamang na nagpagaling ng maraming may sakit? Wala. Diyos kasi siya eh. Sabi ng reliyon, tao lang si Kristo eh. Pero hindi po tayo naniniwala sa sabi-sabi ng sino mong tao kundi sa salita ng Diyos. Sabi nga dito eh, and the glorious appearing of the great God. Sino itong great God? And our Savior Jesus Christ. Di ba may conjunction yung and our Savior Jesus Christ. So pagdugtungin mo yan, Jesus Christ, great God. Who gave Himself for us? Sino ba yung who gave Himself for us? Si Jesus. Sino si Jesus? Great God. That He might redeem us from all iniquity. Napakakasaya po niya. Napakagandang kaisipan po dyan. Renedim tayo, tinubos tayo sa lahat ng all ating kasalanan. Hindi lang po kaunti eh. Lahat doon sa cross ng Kalbaryo, lahat na doon ay bayad na. Lahat na. Wala nang tinira. Past, present, future sin, we are redeemed. Alright? From all iniquity, sabi ng Bible. And purify Himself unto Himself a peculiar people. Pinurify tayo. Kaya nga binago ang buhay natin eh. Alright? Binago. Yung dating matamad, masipag na, yung dating loko-loko, naging maayos. Diba? Purify, hindi perfecto, pero inayos, kapatid. Purify unto Himself a peculiar people. Naging ano ba yung peculiar? Yung ano yan eh. Yung kumbaga, kakaiba. Making a difference. Peculiar people. And zealous unto good works. Kaya nga po, dapat may desire tayo na meron tayong zealousness unto good works. Good works, hindi bad works. Good works. Dapat gumawa ka ng good works sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga church members, sa mga tao sa paligid. Tignan mo, mas magugustuhan ka nila eh. Lalong-lalo ng Panginoon. Kasi yan ang design natin talaga. Because we are peculiar people, zealous of good works. Hindi na dapat tayo nagsisiling, nagnanakaw, nagloloko, hindi na dapat nagpapaasa, hindi na dapat nangangako hindi tinutupad sa mga anak. Bakit? Peculiar nga eh. And the Bible says, verse 15, last verse, these things speak and exhort and rebuke with all authority, sabi ni Paul. Paul kay Titus. So, these things speak, exhort, sabi niya, rebuke with all authority. Let no man despise. Huwag niyong isantabi. Ito po ang buhay natin. Either itong napag-aralan natin ngayon, i-despise mo, or tanggapin mo. Sabi ng Bible, let no man despise thee. Okay? So, huwag tayong papayag na tawag dito, ang mundo ang mag-influence sa atin, kundi ang Diyos mismo. Upang maging maayos ang ating pamilya, kinabukasan natin sa Panginoon. Tayo manalangin, dakilang Diyos. Thank you dahil may salita kayong naririnig namin, words of encouragement. At upang mamuhay kami maayos sa inyong harapan, live soberly, righteously, and godly in this present wicked world. Kaya pagpalain niyo po ang mga prinsipyong ito na natutunan namin because we are serving a great God who save us
na nag-redeem sa amin sa impyerno. Pinupuri ka namin, O Diyos, bless niyo po lahat ng nakikinig, saan man po sila naroon, saan po ng kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Yan po ang ating daily words of encouragement sa gabi nito. Ang Diyos pong magpala sa bawat isa sa atin, ho. At Mang Mark Anthony Silak, magandang gabi sa iyo dyan dito sa Batak. Dito po kami sa Batak kasi naayos yung multicab. Hindi po na kanina ayos, bukas po. Sa mga tagaan doon, pag-pray nyo po maayos upang bukas po makabiyahe po kami dyan. Alright, see you on Sunday po sa ating worship service. Let's pray for more great worship service. Let's bring more people para makarinig po sila ng gospel of salvation. Okay? So magandang gabi, Manong Mark Anthony Silak dyan dito sa Batak, dyan sa Ihawan. Sabi ni Ate Monet nung Wednesday, naka-open yung phone mo, naka-open yung kanya, dyan sa Ihawan, Riverside, Empanadahan. Okay, so magandang gabi sa inyo po dyan. Ganon din po ang mga nanonood, iba pa dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa Pangasinan, and sa Asia, sa Amerika, at sa iba-iba pa. Alright, so ang Panginoon po ang magpala sa atin. God bless you all. I love you all. See you po on our next episode of our Daily Words of Encouragement.